knows everything. Kaya nga ngayong gabi, pag-uusapan natin, the God who knows everything about me. Again, the title of the message, the God who knows everything about me. Alam ng Diyos ang tungkol sa'yo. Maaaring yung ibang tao, yung katabi mo, hindi alam, pero ang Diyos alam. The fact that God knows everything about you is a good news and is not a bad news. Yung alam ng Diyos yung tungkol sa'yo, huwag kang kabahan. The question is, what does God knows about me? Ano nga ba alam ng Diyos sa akin? Number 1, God knows my faults and failures. God knows my faults and failures. Psalm 69 verse 5, the Bible says, O God, that knowest my foolishness, and my sins are not hid from thee. Sabi niya, O Diyos, kilala mo ang kamangmangan ko, at ang mga kasalanan ko'y hindi lihim sa'yo. Iba minsan parang pag-iisipin mo, napaka-uncomfortable to realize na wala kang sikretong pwedeng itago sa Diyos. Tama? Kasi in the back of your mind, sinasabi mo, pag alam ng Diyos ang lahat tungkol sa akin, nakakaya naman sa Kanya. Sabi nga, you're not fooling God when you keep your sins hidden. Akala mo nakakapagtago ka. Akala mo wala nakakita sa'yo. Tama? Ginagawa mo kung ano yung gusto mo. Pag araw ng linggo, araw ng pananambahan, okay ka. Monday to Saturday, pag ikay nag-iisa na lang, may kasalanan kang inaalagaan. Sabi nga ng 1 John 1:8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Minsan kasi, iniisip natin, baka pag nalaman ng Diyos yung pagkukulang natin, pag nalaman ng Diyos yung kasalanan na meron tayo, yung pagkakamali na meron tayo, baka tulad lang siya ng ibang tao sa paligid natin na hindi tayo matanggap. Diba minsan mapapasok sa isip mo yan, baka hindi ako matanggap ng Diyos. Yung nanay ko nga, tatay ko nga, hindi ako matanggap eh. Tama? Dahil sa pagkakasala ko, pagkukulang ko eh. Pero you know what? Hindi ganun ang Diyos. Sabi nga, He's not shocked by your sin, and when you admit it to Him, it will never change the way He feels about you. Alam mo, mahal ka ng Diyos. Diba? Kahit ano pa sabihin ng kaaway, ano pa sabihin ng ibang tao, ang Diyos patuloy na nagmamahal sa'yo. Kahit pumalpak ka. Sino ba sa atin ang perfect, right? Sino ba sa atin yung talagang hindi nakakagawa ng pagkakamali? We have all our shortcomings and failures. May mga flaws tayo. But the good thing is, if you confess it to God, papatawarin ka niya. Sabi niya, His love is very unconditional, kaya nga you don't need to fake it. Pag may isang taong pwede kang maging totoo at tatanggapin ka kung sino ka, that is God. Diba? Minsan hindi mo ma-open yung sarili mo sa magulang mo, sa kakilala mo, sa kaibigan mo, sa leader mo. Bakit? Nahihiya ka. May pinagdadaanan ka pero wala ka mabahagian. But you know what? God is there. Anything, pwede mo ilapit sa Diyos. Anything, no judgment at all. Hindi niya sasabihin, paulit-ulit ka naman eh. Humihingi ka ng tawad, humihingi ka ng sorry, pero inuulit mo lang naman. Hindi sasabihin ng Diyos yan sa'yo. Kundi sasabihin niya sa'yo, bawi ka lang. Nandito lang ako sa'yo. Mahal kita. So, again, what does God knows about me? Number 1, God knows my faults and failures. And number 2, God knows my feelings and frustrations. God knows my feelings and frustration. Ano ba yung nararamdaman mo ngayon? Ilan sa atin ngayong gabi, yung may pinagdadaanan ka? Ang bigat sa'yo, ang bigat ng damdamin mo, parang feeling mo, nobody feels the pain
I'm experiencing. Madali lang naman sabihin sa inyo magtiwala sa Diyos. Madali lang naman sabihin maging faithful ka. Pero hindi nyo naman pinagdadaanan yung pinagdadaanan ko eh. Hindi mo alam yung buhay na meron ako. Yung araw-araw iisipin ko saan ko kukunin yung pagkain namin sa araw-araw. 'Di ba? Kakasolve lang ng isang problema, may problema na naman sa kabila. Nararanasan mo 'yun? Nakakaramdam ka ba ng gano'n? Yung parang hirap na hirap ka na sa buhay mo, lahat ng ginagawa mo parang walang nangyayari. Tama? Parang wala kang ginagawang tama. Parang ang lagi nakikita yung pagkukulang mo, yung pagkakamali mo. Parang lahat na lang ng ginagawa mo, walang resulta. Have you felt that way? Yung feeling mo, nobody understands me. Nobody cares. Alam niyo po, every day, yan yung nararamdaman ng maraming tao. Lalo na yung mga hindi mananampalataya. At even mananampalataya. Amen po ba? Nararamdaman natin to araw-araw na feeling natin we're alone. Parang nobody cares about us. Ilang kabataan ngayon, ang feeling nila they are alone. Feeling nila wala namang pakialam sa akin yung magulang ko eh. Feeling nila wala naman nagmamahal sa akin. Nakita niyo po yung mga news recently? Tama? Ang pumapatay, mga kabataan. Amen? Yung mga kabataan kasi feeling nila, wala nakakaintindi sa akin. Sa bahay, away ng away yung magulang ko. Sa bahay, yung magulang ko napaka-busy sa trabaho, walang oras para sa akin. Alam niyo po, kung hindi tayo mag-iingat sa ating mga parents, amen po ba? Pag hindi ka mag-iingat, yung mga anak mo, pag hindi mo kinakausap, hindi mo kinakamusta, they will find other companion. Ang nakakalungkot, they can even find it sa cyberspace. Online games. Naririnig po natin yan, napapanood natin yan. And last Sunday, diniscuss sa adult men yan. Parang lahat kami talagang nagulat na nangyayari po talaga siya. Hinahanap nila yung mga kabataan na walang magulang, yung mga kabataan na babad sa mga gadgets, sa laro, at hinahanap nila paano nila iti-trigger yung emotion ng kabataan. So parents, wag kang maging comfortable na yung anak ko okay lang naman siya. Sabi nga ni Sir Romy sa amin nung Sunday, dati daw, ang kaba ng mga magulang, pag yung mga anak nasa labas, baka mapahamak. Kasi laging nasa labas. Pero ngayon daw, mas kinakabahan sila pag yung bata, yung anak nila, hindi nalabas ng bahay. Why? Kasi pag hawak mo na ang gadget, nag-iiba yung mundo nila. Nag-iiba yung pagkatao nila. And they can talk to anyone without realizing na yung kausap nila, we can lead them para mag-iba yung mindset na meron sila. Kaya nga po, kung may anak ka, magulang ka, always check your children. Mas maganda na nakikita mo sila sa church, yes, pasaway, tumatakbo, magulo, kaysa namang hindi mo sila makita sa simbahan at all. Amen? Sabi nga ang ating pastor, encourage us not to tell them, not to teach them, but to show them by example. Pag sinabi mo mag-pray, ipakita mo paano mag-pray. Pag sinabi mo mahalaga ang pananambahan, ipakita mo gaano kahalaga ang pananambahan. Hindi lang po sa turo. Hindi lang sa sabi, sa buhay na meron tayo. So whatever your situation right now, God knows it. He see the crisis in your soul. Alam niya ngayon, umiiyak ka deep inside. Alam niya ngayon, pinoproblema mo, paano ko babayaran yung bills na meron kami? Maaring ang problema mo, yung kamag-anak mo, yung pamilya mo may karamdaman. Ako, I cannot even think, sabi ko nga, kung paano kinakaya nila ni Ma'am Cheat, yung sitwasyon niya. Diba? Nila, ng Tang family, yung kay Nanay Loleng, kasi it's really difficult. At lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan.
Sabi nga, no hurt goes unnoticed by God. Yung nararamdaman mo, yung feeling mo wala kang makausap, then talk to God. Sabi nga ng Psalms 56 verse 8, Thou tellest my wanderings, put thou my tears into the bottle. Are they not in thy book? Sabi nga, God knows how troubled I am. He has kept a record of my tears. Alam mo, ang Diyos natin, He keep records, yung iyak mo. Maaaring hindi nakikita ng ibang tao, baka akala ng ibang tao okay ka lang. Akala ng ibang tao masaya ka lang. Puno ka ng sigla. But deep inside, may pinagdadaanan ka. Deep inside, parang, Lord, kailan ba matatapos to? Tama? Problema na lang ng problema. Diba? Habang tumatagal, puro problema. Ang gulo ng mundo, hindi ko kaya. Sabi nga, because God knows your frustrations and despair, sabi ng Bible, you can give those feelings to Him. 1 Peter chapter 5 verse 7, the Bible says, casting all your care upon Him, for He careth for you. Amen? We thank God because we have a God who cares for us. Meron tayong Diyos na nagbibigay ng care sa atin. Amen? Kung ano man pinagdadaanan mo, estudyante ka man, nagtatrabaho ka man, God cares for you. Sabi lang, you need to leave all your worries with Him because He cares for you. Kung ano man yung dalahi mo ngayong gabi, ibigay mo sa Diyos. Kasi bakit? Kung sa tao mo sasabihin yan, the people will not understand. Mamaya ma-misinterpret ka pa, ma-misunderstand ka pa nila. But when you give it to God, sinasabi mo, God, I trust you. Cast them all permanently on God. Once and for all, don't take them back. So ang hirap po sa atin, minsan, we're giving it to God, but on the other hand, binabawi din natin. Tama? We keep worrying. Sabi nga, why worry if you can pray? Amen? Ang ginagawa kasi natin, why pray if you can worry? Lahat na lang pinoproblema mo. Lahat na lang iniisip mo. Tagtad ka na ng problema, pinoproblema mo pa yung gulo ng mundo. Amen? Kaya nga sabi dito, cast all your cares to our God. Gising pa po ba kayo? Amen. Huwag kayong mag-alala. Mabilis lang po to, no? So, number 1, what does God knows about me? God knows my faults and failures. Number 2, God knows my feelings and frustrations. And number 3, bilis natin, di ba? God knows my future. God knows my future. God knows everything about your faults and failures and your feelings and frustration, and He also knows what your tomorrow holds. Alam niyo po, ang diablo, ang kaaway natin, sasabihin yan, alam mo, hindi mo magagawa yan kasi alam mo, ganito ka eh. Hindi mo napansin, ang nire-remind niya sa'yo lagi, yung nakaraan mo. Tama? Kung sino ka, kung ano yung nagawa mo, ano yung pagkukulang mo, pagkakamali mo. But He cannot tell your future. Only God knows. Tanging ang Diyos lang makakapagsabi kung anong future meron ka. Sabi nga, He knows your future. The Bible says that even before you were born, God knew all of your future. Pakibukas nga po ang mga Bible at pakibasa, all the ladies, Psalms 139, verse 16. Psalms 139, verse 16. Psalms 139, verse 16. All the ladies, read. Amen. So sabi diyan, nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdal, at sa iyong aklat, pawang nangasulat kahit na ang mga araw na itinakda sa akin, nang wala pang anuman sa kanila. Sabi niya, your eyes saw my unformed body, all the days ordained for me were written in your book before one of them came to me.
So, makikita natin from His perspective, kasi tayo, limited lang yung kaya natin. We can only see the present na meron tayo. But God can see the past, present, and future all at once. And that should give us a great confidence in God. Imagine mo, ang ating Panginoon, hindi lang niya kayang tignan yung nakaraan mo, yung kasalukuyan mo at hinaharap. Hindi kaya niyang gawin yan all at once. Sabi niya, He's not only knows about your future, He's even in your future. Alam mo, ang kagandahan sa Diyos is not only walk with us day by day, but He can also walk in our future. Imagine, kung kasama mo ang Diyos in your future, bakit ka mag-worry? Bakit ka matatakot? Tama? God is already prepared for everything you're going to face. Alam mo, maaaring bukas hindi mo alam anong mangyayari. Tama? Next week, hindi mo alam anong mangyayari. Next month, hindi mo alam. But God knows everything. Alam niya kung anong mangyayari sa iyo bukas. At dahil alam niya yung mangyayari sa iyo bukas, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, then nothing ever catches Him by surprise. He can plan and prepare you for your future. Amen? Kaya kanyang ihanda para sa future mo. Kasi minsan akala natin, di ba, pag nahihirapan tayo, we always ask, nasan ba ang Diyos? Where is God? Sabi nga, ano nangyayari? Bakit hindi ko maramdaman ang presensya ng Diyos? But the thing is, ang totoo lang, He's just there. Nandun po ang ating Diyos. God's been there all along, preparing. Hinahanda ka niya. Bukas, hindi mo alam kung anong struggle yung mangyayari sa'yo. Mahirapan ba akong pumasok? Diba? Uulan ba? Di ba yung panahon ngayon? Hindi mo alam kung uulan, aaraw. Tama? Ulan na lang, magsabay sila, no? Umuulan dito, maaraw, di ba? It's already in our future. He prepared for everything. Sabi nga, if God knows all my tomorrows today, then all you can do is ask Him for advice. Ang tanong, tinatanong mo ba ang Diyos for advice? Or, ang sinasabi mo sa sarili mo, kaya ko to, ako nang bahala dito. Do you let God take control of your lives? Of your life? Nahayaan mo ba siyang kumontrol ng buhay na meron ka? He knows what's going to happen. Sabi nga ng Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Alam mo, sabi nga, pag lahat ng bagay sa mundo, di ba, tungkol sa Diyos ay kaya mong sagutin, then He is not God at all. Kaya nga may mga bagay na parang hindi mo mahanap yung kasagutan, but God knows the answer. Sabi nga, call to me and I will answer you. Are you doing that? How's your prayer life? Nagpe-pray ka pa ba sa Panginoon? Are you talking to God? Or nagpe-pray ka lang pagkakain? Di ba yung prayer mo pa, parang inuulit lang? Di ba? Sabi niya, I'll tell you marvelous and wondrous things that you can never figure out on your own. Maraming bagay sa mundong ito na tanging Diyos lang ang makakasagot. Tanging Diyos lang ang makakapagsabi. And the good thing is, may mga bagay na hinanda siya sa'yo na kahit ikaw hindi mo ini-expect na pwede niyang gawin. Amen? The things you don't know, God can tell you about it. Kailangan lang, sabi nga, buksan mo yung puso mo sa Diyos. Lord, sabi niya, He's not going to lay out your whole life in all at once, but telling you everything that will happen. If He did, sabi nga, pag ginawa ng Diyos yun, you likely get deeply discouraged or prideful or both. Isipin mo, kung lahat ng mangyayari sa'yo, sasabihin na ng Panginoon. Di ba? Handa ka kaya? Siguro nakakatakot malaman what will happen in the next few years. Tama? Buhay pa kaya ako nun? Kaya ko pa kaya? Nagtagumpay ba yung diet ko after so many years? O dumoble-doble lang ako? Di ba?
May bunga kaya ako? Imagine, today is July 1st. Sabi ko nga sa district namin, third quarter na. Amen? Ibig sabihin po, mabilis na ang panahon. Mamaya, nandyan na naman si Jose Marichan. Maririnig mo na naman siya. Tama? Kasi bakit? Pabilis na po ang panahon. Ang tanong, for the past 6 months, paano kumilos ang Diyos sa'yo? Diba, nung January, ang worry mo, kakayanin ko pa kaya? Tama? Kaya ko pa ba magpaaral? Yung mga estudyante, ilang linggo na kayo napasok? May baon pa rin kayo. Tama? Nakakain pa rin kayo. Yung iba sabi niya, may trabaho pa kaya ako? July na po. Ibig sabihin, sinusustain ka ng Panginoon. Amen? Instead, He gives you a little bit at a time. Itong magandang gawin. When you get up in the morning, pagising mo, give God or go over your schedule with the Lord. Kausapin mo ang Diyos, Lord, ito po yung schedule ko. Then pray to Him, Lord, you're already seen this day that I'm about to experience. You know ahead of time every interruption I'm going to face, every crisis, every flat tire, every misplane, every hurt, even when I'm going to spill my coffee. You already seen it all. Would you please give me the strength that I need for today? Is that the kind of prayer you have? Paggising mo sa umaga, kinakausap mo ba, Lord, ito po yung gagawin ko ngayong araw na ito. Nawa, bigyan mo ko ng enough strength na kayanin to. Alam niyo po, hindi po madaling gumising na napakaaga. Tama? Sabi ko nga ako po, normally, dahil for so many years, graveyard ako, hanggang ngayon, yung body clock ko, graveyard pa rin. Diba? Parang nagigising ako out of nowhere. Hindi po para magbukas ng ref, ha? Hindi po. Nagigising lang ako out of nowhere. Diba? Tapos parang hirap na ako makatulog ulit. But thank God, diba? Since we open or nagsimula yung aming school, yung GTBA for the past 2 weeks, maabot naman ako sa aming devotion. Amen? And hindi lang ako, lahat ng mga staff, nagbi-meeting every 7:30. Alam niyo po, every time that we gather, we find encouragement in each other. We pray sa gagawin ni God in the whole day. Diba sa the other day nga sabi ko, hala, parang di yata ako aabot. Kasi paggising ko is almost 6:45. Sa Taguig pa po ako nakatira. And that time, paglabas ko, biglang umuulan. Siyempre dahil Boy Scout ako, wala akong dalang payong. Diba? Sabi ko, baka mabasa ng ulan yung payong ko eh. Sayang naman. So lumabas ako, sabi ko, ang hirap sumakay. Then I pray, Lord, kailangan ko umabot ng 7:30 sa church. Ayoko ma-miss yung devotion namin. Then, nagulat ako, 7:50 nandito na ako. So it's just like few minutes, travel. Nakasakay, then mabilis lang po. Parang lumipad yung jeep. So every day, I pray, God, Lord, kumilos ka. Kasi minsan, masyado na tayong kampante sa sarili natin that we never ask God to guide us in our day. Amen? Sanay na ako dito, alam ko na gagawin ko. No, every day, may bagong challenges. Tama? Na darating. Imagine, kung wala ang pagkilos ng Diyos, wala ang favor ng Panginoon, ilang beses ka na siguro nanakawan. Kasi natutulog ka habang nabiyahe. Diba? Ilang beses na siguro may nakagumawa sa'yo ng masama. Diba? But God protects you. God knows exactly what you need because He's already seen what's going to face. Alam ng Diyos kung anong kakaharapin mo. 5, 10, 15 years from now, alam ng Diyos yung pagdadaanan mo. And He will provide for you. God is aware of our needs. Sabi nga, God is omniscient. Ibig sabihin, He means He knows everything, including everything about you and your life.
Alam ng Diyos lahat ng sayo. Maaaring nga yung asawa mo, hindi alam lahat ng sikreto mo eh. Tama? But God knows. God knows about your faults, your failures, your feelings, and frustration. Alam niya nahihirapan ka. Alam niya struggle sa'yo. Di ba? Yung ilang area ng buhay mo, hirap po talaga ako magbasa ng Bible. Hirap po talaga akong mag-aral sa operation ko. Alam niya yung struggle mo mag-memorize. Tama? Alam niya yung struggle, yung kaba mo pag mag-win ka ng kaluluwa. Alam ng Diyos yan. And He knows everything. At alam niya, nakakayanin mo. He knows everything that get you stressed out. Marami sa atin concern sa nangyayari sa paligid. May rally, di ba? May nag-aaklas. Ano kaya ang future ng Pilipinas? And then we act as if God is unaware of your bills. Akala mo hindi alam ng Diyos, tumaas na naman yung bayarin ko sa kuryente. Saan ko kukunin yung pambayad? Parang you keep asking God, Lord, hindi mo ba napapansin? Di ba? May commitment kami, bibigay ko to para sa Pastor's Day. Pero tumataas yung bayarin. Paano ko kakayanin to? I'm going under. I'm not going to make it. Lagi mo nire-rehearse sa isip mo. But we're trying to stretch and make ends meet. Sarang, dati, ang sinasabi mo, isang kahid, isang toka. Ngayon, wala na, puro kahid na lang, wala nang toka. Diba? Parang, laging kulang. We get uptight and upset and we worry. But sabi nga, worry is the result of not understanding the omniscience of God. Kung kilala mo ang Diyos, at totoo siya sa buhay mo, at may track record ka ng pagpapala ng Diyos, hindi ka mag-aalala. Amen? Bakit nagwo-worry ka? Kasi hindi mo siya kilala eh. You never spend time knowing Him. Diba? You never spend time talking to Him. Kaya prayer is never giving information to God. Akala natin, when we pray, sinasabi natin sa Diyos yung kailangan natin. When we pray, as if we're telling God, yung hindi pa niya alam. No. Sabi nga, even before you pray, He already knows it. He already knows all about you. Iba minsan nga, sabi nga ni Pastor, iba minsan pa nagpe-pray ka, wala ka nang ma-utter na salita. Diba sabi ng Bible, iyak na lang. Kasi bakit? Sobrang bigat. Tama? Sobrang hirap. Kung titignan ko po kayo, you're just like everyone, ordinary people, na may pinagdadaanan. Nagkakaedad na rin po kayo. Tayo, tama? May mga sumasakit na sa'yo. Yung worry mo, iba na. Hindi lang ikaw, yung pamilya mo. Tumatanda na yung magulang ko. Kaya pa kaya? Lumalaki na yung anak ko. Kaya pa kaya? Diba? Kami nga nila Louie naglolokohan kasi senior high na si Steve. Wala na sa Golden Treasure yan. Diba? Nasa labas na yan. Diba? Hindi na namin makikita kung anong ginagawa niya during school days. But we thank God, diba? Dahil sa GTBA, dahil sa daily devotions, sa mga pieces na natutunan niya sa preaching ng ating pastor, sa guidance ng mga leaders ng church. For the past few weeks, nadadala yung classmates niya. Diba? Sabi ko nga, hindi madali mag-invite ang classmate. Diba? Yung una, 5 lang. Yesterday, 18 yung classmate niyang pumunta. Sabi ko nga, tuloy lang. Invite natin pag Sunday. Turuan natin. So sabi ko sa kanya, bago ka pumasok, diba? Keep in mind, Baptist ka. Hindi ka ordinary student. You're a Baptist who happens to be a student. So He knows what's going on. Sabi nga ng Matthew 6:8, be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of before you ask Him. Yung pangangailangan mo, kahit hindi mo sabihin sa Panginoon, alam niya yan. Alam niyang wala ng laman yung wallet mo. Tama? Alam niya na kapos na yung kinikita mo. Your Father knows what you need before you ask Him, is aware of every single need you have. Financial, tama? Spiritual. Alam mo yung pangangailangan natin, spiritual, alam ng Diyos yan eh. Alam niya na nangihina ka. Alam niya, hirap kang pumunta ng maaga, hirap kang pumati ng pananambahan.
Tama? Pero kinakaya mo, pinipilit mo. Yung mga nag-undergo ng Operation Go, di ba? Nung nagsimula tayo nung April, ngayon, July na. It's already 8 weeks. Nasa session 8 na yung iba session 9. This Saturday, yung iba session 10 na. Imagine, nung una, naisip mo, kakayanin ko ba itong 13 weeks? Tama? Makayanan ko ba mag-akin ng kaluluwa? But now, look at you, di ba? Every Saturday when we go out, hindi ka lang basta nag-uwi ng kaluluwa, you're inviting them to church. He knows about your physical struggle. Ilan sa atin yung may karamdaman mo? Diba? Yung feeling mo parang bawat kilos mo may tumutunog na. Tama? Parang yung pabango mo dati, di ba? Talaga namang aficionado or, di ba? Lacoste. Ngayon, white flower. Di ba? Efficacent. Di ba? Kasi bakit may mga sakit-sakit na? Sa lompas. He knows your social and emotional struggle. Diba? Alam niya yung pinagdadaanan mo. Alam niya yung takot mo. But, sabi nga, what God knows about me, number 1, God knows my faults and failures. Number 2, God knows my feelings and frustrations. Number 3, God knows my future. And last, amen. God knows my faithfulness. God knows my faithfulness. Matthew chapter 10, verses 40 to 42. Pakibasa po ng mga kalalakihan. Matthew chapter 10, verses 40 to 42. All the men, read. "41. And verse 42. Amen. Sabi niya, kung sino man sa inyo magpainom ng isa sa maliit na ito na kahit isang sarong tubig na malamig, dahil sa pangalan ng alagad, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanya. Our God never forget your work and labor of love. Alam ng Diyos yung ginagawa mo. Sabi ko nga kanina, He knows everything about you. He sees everything you do that is good and right. Alam niya na kahit nahirapan ka, umatin ka pa rin ngayong gabi. Alam niya kahit wala ang ating pastor, you still choose to be here tonight. So every time you choose not to sin, yung alam mong, di ba, magkakasala ka na but you avoid it. Every time you resist temptation, every time you take a stand because of God's truth, yung tipong gusto mo nang pumatol sa mga nababasa mo online, pero pinigilan mo yung sarili mo, He sees your faithfulness to Him. Nakikita ng Diyos yung maliliit at na ginagawa mo. Sabi nga ng Bible, every good deed will be rewarded, no matter how insignificant it is, and regardless of whether anybody else on earth sees it. Ang totoong reward is gawa ka ng isang bagay, whether nakikita ng iba o hindi. Tama? Kasi madaling gumawa pag may nakakita eh. Tama? Madaling gumawa pag may pupuri sa ginagawa mo. Tama? Pero yung mga bagay na ginagawa mo sa pangalan ng Panginoon, yung tama yung motibo, tama yung puso. Kasi remember, God sees your heart. Hindi siya tulad ng tao, nakikita lang yung panlabas. Ang Panginoon nakikita kung ano yung nasa puso mo. Pwede naglilingkod ka, nagsiserve ka, pero hindi totoo sa puso mo. Tama? Mapapagod ka. Tama? Titigil ka. Every encouragement you give to other people. Alam mo yung simpleng good morning, yung simpleng ngiti, every services na meron tayo,
Yung tipong pag may nakita ka, kilala mo man o hindi, kinakamayan mo. Nakikita ng Diyos yan. Amen? Every time you pick up around the office when it's not your job. Pag nakita mo may kalat, dinampot mo. Kahit hindi ka sinasabihan, nakita mo marumi yung CR, minap mo. Nakikita ng Diyos yan. Every time you refuse to gossip, yung pinigilan mo, sabi mo, hindi naman makakatulong to. Kasi minsan, di ba may mga bagay na gustong-gusto kating-katikan sabihin. Pero maisip mo, mag-glorify ba si God pag sinabi ko to? God sees it all, no matter how small. Amen? There is a story about a little boy na ang trabaho niya, ito na-share ko to sa staff the other day, ang trabaho niya, magbukas at magsara ng maliit na gate sa kingdom ng hari. So kumbaga, every day, ang trabaho lang niya, buksan yung maliit na gate sa kaharian ng hari. So every day, sabi nga nung iba, pinagtatawanan siya kasi mukha lang daw siyang tanga. Diba? Wala naman nakakapansin ng ginagawa niya. Pero ang ginagawa niya, he opens and closes the door. Binabati niya kung sino man ang papasok. He makes sure na nililinis siya yung area niya. Kung ano yung binigay sa kanya, ano yung pinagkatiwala sa kanya. Everyday ginagawa niya yun. Minsan napapagod na siyang gawin. But he do it anyway. Until one day, may dumating na isang lalaki, then pinagbuksan niya ng pinto, the usual, ngumiti siya, binigay niya yung greatest smile niya pwede niya ibigay, and it says, welcome. Without realizing na yung tao pala is the king. Sabi nung hari, I notice what you're doing every day. Sabi niya, maaaring sa iba is just a simple task. Pero you keep it clean, you make it people welcome. When you welcome mo sila with a great encouragement, with a great smile, sabi niya, I notice what you're doing. Yun po ay sa kingdom lang. How much more our God? Lahat po ng ginagawa natin, if you do your ministry out of love of God, to glorify the name of Jesus, hindi nakakalimutan ng Diyos yan. Amen? Yung ginagawa mong pagbibisita, pangangamusta sa may sakit, pananalangin, yung pagsuporta mo sa lahat ng activity ng church na meron tayo, God sees all of that. You may be saying, I've been trying to do the right thing in my marriage. Ginagawa ko lahat, iniintindi ko yung asawa ko, but I don't see any result. I've been trying to be the right kind of person and respond correctly sa mga bata, sa mga di ba, with my kids, sabi ng mga parents, pero parang ang layo sa akin ng anak ko. I've been trying to do the right thing sa work, sa school, nagsasubmit ako, pero hindi ako pinapansin ng teacher ko o ng boss ko. Lagi na lang yung office mate ko o yung katabi ko. And I don't know if it's paying off. I don't see making any difference in anybody's life. Soul winning ako ng soul winning, pero parang walang namang nadadagdag, wala akong nagiging bunga. God says, I see it. It doesn't matter who else sees it, but I see it, sabi ng Panginoon. Nothing good you do is ever done in vain. Sabi nga ng Galatians 6:9, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Isang hirap sa atin, we give up too soon. Amen? Hindi ka lang napasalamatan, hindi ka lang napuri, hihinto ka na. Sabi nga, don't be discouraged. Because in proper time, you will reap if you don't give up. Keep on doing good and trusting God to provide for you. Di ba alam niyo yung story ng bamboo? The bamboo tree? Di ba? Sabi doon, 3 to 4 years, di ba, wala ka nakikitang result. Pag tinanim mo siya, dinidiligan mo siya, parang walang resulta. But then after 4 years,
makita mo isang malaki at matatag na bamboo tree. Maybe that's what's going on in your life right now. Maaring nandun ka sa punto ng buhay mo, nagtatanim ka, pero wala kang makitang resulta. Tuloy lang. Nagdidilig ka, nag-aalaga ka, humahayo ka. You're giving your best sa ministry na meron ka, sa pinagkatiwala sa'yo, pero parang walang resulta at wala kang nakikitang difference at all. Let me tell you this, tuloy lang. Huwag kang susuko. Just focus on God. Don't mind the people around you. Huwag mong pakialaman kung ginagawa nila yung dapat nilang gawin o hindi. Basta tuloy ka lang. Gawin mo yung tama. Di ba? Ano yung character trait na tinuturo namin this month? Perseverance. Doing the right thing, even if it's difficult or hard. Gagawin mo isang bagay na tama, dahil yun yung tama. Whether mahirapan ka, sabi nga ang mantra namin, I keep going. Gagawin mo sa tulong ng Diyos, yung kaya mo. Yes, it's hard, but God sees your failures. He knows your mistake. Alam niya, you want to give up. Alam niya, nandun ka na sa punto ng buhay mo, gusto mo nang sumuko. But you hold on to Him and to His promises. God sees through your pains. Alam niya yung hirap, yung feelings, your emotions na pinagdadaanan mo. He saw your tears. Sabi niya, tuloy lang anak. Nandito lang ako. He knows your future. The devil doesn't know your future, but God does. Keep on keeping on. Because He's seeing your faithfulness. At pag hindi ka huminto, patuloy ka lang ginagawa yung para sa Diyos, yung pagpapalain ng Diyos. Patuloy ka sa pananambahan, sa pagbabalik ng offering, sa pagbigay ng commitment, soul winning, prayer, diba? Have your own devotion, reading the Bible, studying the Word of God, soul winning, discipleship. You keep going on. Ang pangako ng Diyos sa'yo, if you persevere and don't quit, ang pangako niya, in due season, you shall reap if you faint not. Anong gusto mong bigay na reward ni God sa'yo? Are you ready? Or, pag bumalik ang Panginoon, ba hindi ka handa? Kasi bakit? Ang lagi mong sinasabi, wala naman nakakita. Pastor's Day, hayaan mo sila. Di ba? Hindi ako tutulong dyan. Bakit ako tutulong? Di naman kami ang host. Is that your attitude? Di ba? Whether host ka or hindi, we are a church. Sabi nga ni Pastor, sino man ang nakatayo dyan, suportahan natin. Maybe it's not your group, it's not your district, pero you belong to this church. Gawin mo pa rin. Sa mga usher, huwag kang magpagod, magpaupo. Tama? Sa mga guards natin, nagbabantay, ipagpatuloy nyo yan. Pag driver ka, give your best. Kung teacher ka ng school, non-teaching staff, everyone in this church, kung ano man ministry mo, kumakanta ka sa choir, tumutugtog ka, give your best. Amen? This is already the third quarter. Ang lagi mong batayan, kamusta yung kalagayan ko sa Diyos? God knows everything. It's not a bad thing. Maganda alam ng Diyos lahat na nangyayari sa'yo. What is your pain? Ano yung hindi mo masabi kanina man? You can tell it to God. And again, don't give up. Let's all stand up and let's pray. Dear Heavenly Father, thank you po, Panginoon, sa mensahe mo. Salamat sa aming pastor na patuloy kaming hinahamon mula sa iyong salita. Lord, thank you because you knows our pain. You know our failures and mistakes. Alam mo, Panginoon, na nagkakamali kami, nag-struggle kami, but you love us anyway. Alam mo, Panginoon, yung feelings, yung frustrations na meron kami. Yung future na meron kami. And you also knows our faithfulness. Lord, lahat ng aming ginagawa sa pangalan mo,
is not in vain. You will never forget our work and labor of you. Sa gabing ito, ang altar ay bukas. Let's talk to God and says, Lord, patawad. If I worry too much at hindi ko makita na dapat nagtitiwala ako sa iyo. Lord, you know everything about me and I trust you. If that's your prayer tonight, why don't you come to the altar? Renew your commitment to God. Tell God, Lord, nag-struggle ako dito. I want to cast everything to you. If that is your prayer, why don't you come to the altar? Dito po tayo. Our God is an all-knowing. He knows everything. Alam niya lahat ng ginagawa mo para sa Kanya. At alam niya rin yung struggle na meron ka. Just talk to God. Why don't you go to your family and pray? Wala ang family, go to someone na close sa'yo that you can pray together.